Kabanata 3451. Bush. Naging cosmic aura ray siya at diretsong bumaba. Ang madilim na kosmikong malalim na espasyo ay nasa daan. Siya ay nakatagpo ng mga meteoroid paminsan-minsan, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagsulong. Habang lumilipis ang panahon, may naramdaman siyang mali. Gaano kalayo ang tinakbo ni Halley habang dinadala siya? Parang saglit lang na pangyayari kahit isang oras na siyang tumatakbo, pero bakit kaya niya hindi nakikita ang Earth? Faster. Nagpatuloy sa pagbilis si Alex. Makalipas ang 20 minuto, sa wakas ay nakakita na siya ng planeta. Gayunpaman, hindi ito mukhang isang planeta. Nang mag-teleport siya doon, napansin niya kung gaano talaga ito kainit. Ito ay ganap na hindi isang kapaligiran para sa kaligtasan ng mga tao. Kahit siya, isang powerhouse na may ganoong pisikal na katawan at paglilinang, hindi makayanan ang napakatinding alon ng init. Kung mga ordinaryong tao lang ang makakarating dito, naging abo na agad sila. Kahit na, maging Senseda malakas at marilag na aura ng banal na enerhiya. Anong meron doon? Habang iniisip iyon ni Alex ay mabilis na lumapit sa kanya ang isang maliit na airship mula sa likuran. Ang airship ay sira-sira at umuusok na usok. Marahil ay nabigo itong makayanan ang init ng planetang ito at nasunog. Tuwang-tuwa si Alex nang makita niya iyon. Nag-aalala siya na hindi niya mahanap ang paraan pabalik. Dahil may tao sa paligid, maaari siyang magtanong ng direksyon. Agad naman itong hinabol ni Alex. Sa sandaling iyon, ang buong airship ay nasunog at sumabog ng may bomb. May sumugod na sumisigaw, nagliliyab ang kanyang damit. Ito ay isang binata. Nakita siya ni Alex na sumasampol sa apoy sa kanyang katawan habang nagmumura, "The asterisk starred." Anong klaseng crappy airship ito? Siguradong peking nagbebenta si Claude. How dare he charge me 300 originiums for something like this? Pagbalik ko, talagang susunugin ko ang iyong crappy store at iyong puwit. Magkakaroon ka ng mabahong inihaw na puwit. Narinig ni Alex ang kanyang pagmumura. Bagamat kakaiba ang kanyang accent, natuklasan ni Alex na naiintindihan niya ito. Nagsalita siya sa isang sinaunang, karaniwang wika na ginagamit sa buong mundo sa 3,000 mundo. Alam din niya ito. Sa pagkakataong iyon, dahan-dahang lumapit sa kanya si Alex. Nang mapansin ng binata si Alex ay agad itong natense at naglagay ng fighting stance. Siya ay maingat na ibinalik ang kanyang mga mabilog na mata sa lalaking ito na lumabas nang wala sa oras habang nagtatanong, "Sino ka? Ano ang sinusubukan mong gawin?" "Tinasabi ko sa iyo kung ano, ako ay napakahirap at wala akong kahit isang originium sa akin. Look, I spent my originiums on buying this crappy thing. Kung gusto mo akong pagnakawan, wala kang mapapala kung hindi makipag-away sa akin kung saan maaari kang mapatay." Umiti si Alex at sinubukang magpakita ng mahinahon hanggat maaari. "Dude, I am not a robber. Gusto ko lang magtanong ng direksyon." "Magtanong ka ng direksyon." Nataranta ang binata sa paligid at wala siyang nakitang airship. "Bro, bakit ka pumunta dito para magtanong ng direksyon? Pwede ba yon? Sumabog ang iyong airship sa kalahati, tulad ng sa akin." Walang pagtanggi, sinabi ni Alex, "Oo. Sumabog din ang airship ko sa kalahati. Maaari ko bang itanong kung alam mo kung paano makarating sa Earth? Anong klaseng planeta ang Earth?" "Oh, my apologies. Alam mo ba ang mundo ng Amerika?" Naningkit ang mga mata ng binata. "Alam ko ang tungkol dito, syempre. Ito ang Cosmic Center ng 3,000 mundo kung saan itinayo ang Cosmic Monument. Ang sabi ng alingaw-ngaw ay ang espiritual na enerhiya ay nakabawi na, at maraming tao ang nagpunta doon upang maghanap ng mga pagkakataon, ngunit narinig kong patay na silang lahat. Bro, gusto mo bang pumunta sa mundo ng Amerika? Payo ko sa iyo na huwag pumunta doon. May bulong-bulungan na ang isang mahusay na dyablo na nagngangalang Alex Rockefeller ay gumagala sa bakuran. Siya ay lalo na mabangis at sinakop ang lahat ng mga mapagkukunan sa mundo ng Amerika. Nilipol niya ang sino mang pumunta doon.
Kahit Supreme Gods papatayin, walang magawa si Alex. Since when I became so atrocious? No. Sino ang nagpakalat ng ganitong uri ng balita? Hindi ba sinisira nito ang reputasyon ko? I have decided to give it a try. Alam mo ba kung paano pumunta sa World of America? Hindi ko alam. Gayunpaman, maaaring may heavens diagram ang grocery store ni Claude. Pwede mo ba akong dalhin doon? Hindi ko na kaya. Nagawa kong pumunta dito ng napakahirap. Malaki ang mawawala sa akin kung hindi ako maghukay ng Originiums bago bumalik. Pagkasabi noon, dumating ang isa pang airship at huminto sa tabi mismo ng dalawang tao. Isang babae kinatok ang kanyang ulo. Kailangan mo ba ng tulong? Napansin ni Alex na ang airship na ito ay walang mas magandang kalidad. Katulad ito ng sira-sirang airship. Buti na lang at hindi ito nagliyab at hindi rin sumabog. Ang babaeng nakausli ang ulo ay asul ang buhok. Base sa aesthetic standard ni Alex, ang kanyang hitsura ng mukha ay katamtaman at katamtaman. Agad namang sumugod ang binata. Hey, sis, dumating ka sa tamang oras. Talagang kailangan namin ng tulong mo. Pupunta rin kayo sa Northern Wolf Star para maghanap ng mga Originiums, di ba? Tanong ng babae. Nagkataon na short-handed tayo. Paano kung bumuo tayo ng team? Sabi ng binata, no problem. Wala akong problema dyan. But I don't know about him. Dapat tingin ng babae kay Alex. Hindi ba kayo magkasama? Umiling ang binata. Hindi. Naligaw siya rito at gustong pumunta sa dakilang mundo ng Amerika. Ay hinihikayat ko siyang sumama sa atin. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Alex at nagtanong, mayroon ka bang heavens diagram sa mundo ng Amerika? Umiling ang babae. Napakalayo ng lugar na ito sa dakilang mundo ng Amerika. Ikaw ay hindi makakarating doon ng hindi naglalakbay ng 8 hanggang 10 taon. Ang Cosmic Corridor ay sadyang hindi umiiral sa mabituing domain na ito at walang sinuman dito ang pupunta sa dakilang mundo ng Amerika. Isang dakilang diablo na tinatawag na Rockefeller ang inagawang swerte ng 3,000 mundo at ngayon siya ay nagmasaker sa mga tagalabas. Mas mabuting hindi ka na pumunta doon. Tumama ka sa amin sa paghukay ng Originium. Laking gulat ni Alex. Parang ilang segundo lang nang ihatid siya ni Hailey sa pagtalon, pero laking gulat niya, sinabi ng babaeng ito na aabutin ng 8 hanggang 10 taon para makabalik. Tinatakot mo ako, hindi ba? Gayunpaman, ano ang isang Originium? Talagang hindi ito narinig ni Alex. Nakatayo dito, naramdaman niya na ang energy ng tinaguriang Northern Wolf Star ay talagang isang medyo naiiba at nagkaroon ng kakaibang epekto sa aspeto ng kaisipan. Ano ang Originium? Walang hiyang tanong ni Alex. Ha? Hindi mo nga alam kung ano ang Originium. Hindi ka naman pwedeng maging foreigner, di ba? Hindi ka ba taga-starry domain namin? Curious na tanong ng babae. Habang nagsasalita siya, dumating na ang binata sa airship. Tumayo din si Alex dito. Tama iyan. Naligaw ako dito nang hindi sinasadya. Kung maibibigay mo sa akin ang heavens diagram sa mundo ng Amerika, mabibili ko ito sa iyo. Hindi mo alam kung ano ang Originium. Ano ang bibilhin mo? Pagkasabi nun ay naglabas ng Originium ang babae at ibinato kay Alex. Look, this is an Originium. Agad namang namangha si Alex nang matanggap niya ito sa kamay niya. Itong Originium pala ay naglalaman ng witch power. Paano ito magiging Originium? Isa itong witch ore. Nakapagtataka, ginamit ang witch ores bilang currency para sa pangangalakal sa starry domain na ito. Hindi ba ito ay medyo masyadong maluho? Biglang naintindihan ni Alex na hindi lahat ng tao ay nakakaramdam ng witch power. Hindi nila maramdaman ang pinanggalingan ng mangkukulam ng hindi tinatahak ang landas nito. Itinuring ng mga taong ito ang witch ores bilang pera, tulad ng mga espiritual na bato sa mundo ng paglilinang. Malinaw na hindi nila alam kung paano gamitin ang mangkukulam na kapangyarihan, ngunit ang witch ores ay naglalaman pa rin ng espiritual na enerhiya.
Kaya naman, ginamit nila ang mga ito bilang mga espiritual na bato. Hawak ito sa kanyang kamay, naramdaman ni Alex ang konsentrasyon ng kapangyarihan ng mangkukulam. Ito ay hindi gaanong, ngunit ito ay nakakatulong sa kanya. Sa paghusga sa paraan ng pagtapon ng babaeng iyon, malamang na worthless ito sa kanyang mga mata. Ibinalik ito ni Alex sa babae, ngunit ikinaway nito ang kanyang kamay at sinabing, ito ay regalo para sa iyo. Isa lang itong strap ng Originium. Ang espiritual na enerhiya dito ay sinipsip. Tinadya lang ni Alex na sumigaw, holy crap. Agad niyang tinanong, paano mo haharapin itong Originium na naubos ng espiritual na enerhiya? Sumagot ang babae, bakit mo ito tinatanong? Hindi ba't isa lamang itong strap ng bato? Gayunpaman, babawiin ng mga opisyal ang lahat ng mga strap na Originium at sisirain ang mga ito upang maiwasan ang mga tao na gumawa ng mga peking gamit ang strap Originiums. Natarante si Alex na muntik na siyang magmura. Hindi ba yun isang pag-aaksaya ng kayamanan? Lahat ng tao dito ay isang tanga, iniisip ang mga bagay na walang kabuluhan habang pinababayaan ang mga mahahalagang bagay. Hindi niya mapalampas ang napakagandang pagkakataon. Kinapos ni Hailey ang Undead Queen. Mukhang may paraan sina Dorothy, Empress Gast, at ang iba pa para supulan siya. Alam ng lahat na minsang nakapunta si Jade sa Dark Cemetery at nahulog siya sa daya. Bilang karagdagan, ang kanilang lakas ay hindi tulad ng dati. Kumugugol siya ng 1 o 2 araw sa pagkolekta muna ng ilang witch ores dahil malaki ang naitulong ng mga ito sa kanyang paglalakbay sa sinaunang daan. Kaya naman, nagpasya siya. Nagpasya siyang bisitahin ang tinatawag na Northern Wolf Star. Alright. Tasama ako sa inyo. Mahinahong sabi ni Alex. Gusto niyang intindihin muna ang sitwasyon. Wala talaga siyang may komento tungkol sa lakas ng iilang taong ito. Bilang mga immortal na mababa ang ranggo, ang binata ay isa lamang intermediate earthly immortal, samantalang ang babae ay isang advanced earthly immortal. Bilang karagdagan, ang lalaki at ang babae sa airship ay magkatulad din ang antas. Oh, kailan pa ako minamaliit ng tingin sa mga immortal? Nascent soul pa rin ako, okay. Naramdaman ni Alex na iyon na ang limitasyon niya matapos maabot ang nascent soul. Namukadkad ang 3,000 lotes, ngunit wala siyang napansing anumang pagbabago. Ako si Sheldon Hansen. Ang binata, isang palakaibigang daldal. Ipinakilala ang kanyang pangalan. Bro, paano kita tatawagin? Blaze Rowan. Casual na sabi ni Alex. Ang pangalang Alex Rockefeller ay naging pangalan ng isang dakilang demonyo at hindi na ito magagamit. Tawagin mo na lang akong Nar. Nakangiting sabi ng babaeng may asul na buhok na lumilipad sa airship. Nagpakilala rin ang natitirang lalaki at babae. Ang lalaki ay si Shale, ang nakababatang kapatid ni Nar, habang ang babae ay fiancé ni Shalom, si Aisha. Kaya, ang pangkat na ito ay naging isang pamilya. Nabasag ni Sheldon ang yelo habang nakaupo kasama si Alex. Bukod dito, pinaalalahanan pa niya si Alex sa pamamagitan ng telepathy. Pamilya silang 3. Parehas kaming loner, pero mag-ingat na huwag malinlang. Ang sabi-sabi ay napakagulo sa Northern Wolf Star. First time nating pumunta dito, kaya medyo kailangan nating alagaan ang isa't isa. Nakangiting sabi ni Alex sa pamamagitan ng telepathy, so, first time mo rin dito. Sabi ni Sheldon, mahirap kumita ng pera. Nakaipon ako ng 300 Originium, ngunit nakabili ako ng peking airship. Anong scam? Kailangan kong bumalik at makipag-ayos kay Claude mamaya. Kung mas malapit ang airship sa Northern Wolf Star, mas naging mainit ito. Pawis na pawis si Sheldon. Pinalot niya ang kanyang sarili ng espiritual na enerhiya patungo sa init na umaatake sa kanya. Nang lumingon siya, napansin niyang parang walang nararamdaman si Alex. Blaze, hindi ka ba natatakot sa init? Hindi niya maiwasang mapasigaw. Oh. Simula pa lang ay fire-attributed cultivator ako kaya medyo heat-resistant ako. Okay, nakikita ko.
Sa sandaling iyon, nakakita si Alex ng malaport na lugar sa kalagitnaan ng hangin ng Northern Wolfstar, at maraming airship ang dumaong doon. Tanong ni Alex, anong lugar doon? Tinabi ni Nar sa harap niya sa airship, iyan ang teritoryo na kabilang sa Northern Wolf Guild. Ito ang pinakaligtas na makapasok sa Northern Wolfstar sa pamamagitan ng passage na kanilang binuo, ngunit mahal ang pagdaan sa kanilang passage. Ang bawat tao ay kailangang magbayad ng 50 originium at isang 10% na buwis ipapataw sa iyo paglabas mo. Talagang mga pera grabbers sila. Ang Northern Wolf Guild. Ito ba ay isang opisyal na kalikasan? Opisyal, may asterisk sa. Mga bandido lang sila. Ang mga opisyal naman. Haha. Mga tawanan lang at hindi dapat banggitin. Tanong ni Alex, ano ang pagkakaiba ng pagdaan sa kanilang daanan at ng hindi pagdaan sa kanilang daanan? Tinabi ni Nar, magiging mas ligtas na dumaan sa daanan ng Northern Wolf Guild. Makakatagpo ka ng Origin Beasts anumang oras sa iba pang mga hindi pa nabuong lokasyon. Bukod dito, makakatagpo ka rin ng robbery sa kalagitnaan. Gayunpaman, maaaring matuklasan ni Aisha ang mga lokasyon ng Origin Beasts ng maaga, kaya ang aming mga pagkakataon na mabuhay ay mataas ng hindi nangangailangan ng walang kabuluhang gastos. Ang airship ay bumagsak ng husto. Ipinikit ni Aisha ang kanyang mga mata, nakita ang mga lokasyon ng Origin Beasts, at itinuro si Nar tungkol sa direksyon ng landing. Gayunpaman, isang grupo ng mga tao ang sumugod at pinalibutan sila sa sandaling lumapag ang airship. Ano ang nangyayari? Nakita ni Alex ang ilang dosenang tao na dumarating, at ang kanilang paglilinang ay higit pa sa earthly immortal. Napasimangot si Nar at mamulong, hindi tayo maaaring maging malas, tama? Tagot ni Sheldon, isang pagnanakaw. Ngunit wala kaming nahukay na mga originium. Diba masyado pang maaga para mapagnakawan nila tayo? Ano ang makukuha nila sa pagnanakaw sa isang grupo ng mga dukha? Natatakot ako na hindi ito kasing simple ng pagnanakaw, sabi ni Nar. Agad na pinalibutan ng grupo ng mga tao ang pinuno. Tumama ka sa amin. Nag-snap sila. Tanong ni Sheldon, ano ang gagawin? Anong gagawin? Para maghukay ng originiums, of course. Do you think we are inviting you guys for tea? Digging up originiums. Umisi si Sheldon. May naalala siya. Sa Northern Wolfstar, mayroong isang grupo ng mga tao na mas dominante at hindi makatao kaysa sa Northern Wolf Guild. Hindi nila ninakawan ng iba ng kanilang mga originium, ngunit inagaw nila ang mga ito upang matulungan silang maghukay ng mga originium araw at gabi. Gayunpaman, ang mga originium na hinukay ay walang kinalaman sa kanila. Ano? Ayaw mo ba? Kung ayaw mo, mamatay ka. Lumabas ka. Pagkababa ni Alex at ng iba pa sa airship, kumikinang ang mga mata ng pinuno. Nakatingin kay Aisha, siya ay nakangiting sabi, ang gandang babae. Haha. Matagal na akong pagod na makipaglokohan sa mga iilang babae sa tigang na bundok na ito. Bihira lang makatagpo ng kagandahan. Ikaw, lumapit ka. Hindi mo na kailangang hukayin ng originium. Sumunod ka sa akin mula ngayon. Agad na nagalit si Shalom. Tiyahi siya ang nobya niya, kaya paano siya papayag na kunin siya ng ibang lalaki at sirain siya. Mangarap ka, be asterisk starred. Bam! Gayunpaman, si Shalom ay nagsuka ng dugo mula sa pambubugbog sa susunod na segundo. Tawa ng tawa ang lalaking iyon. Anong karapatan ng taong walang kapangyarihan para labanan tayo? Kung hindi dahil sa kaunting pakinabang mo, ngayon ka lang namatay. Sa pagsaksi sa eksenang ito, alam ni Alex na kailangan niyang kumilos. Ang grupong ito ng mga tao ay nagkataong mayroong maraming originium, hindi ba? Tinulungan niya si Shalom na bumangon at nag-channel ng wave ng restorative chi, at agad na gumaling ang kanyang injury. Habang si Shalom ay nauutal dahil sa gulat, tinanong ni Alex ang pinunong iyon, mayroon ka bang maraming digger? Umisi ang lalaking iyon. Bakit ang dami mong tanong? Malalaman mo kapag naabot mo.
Tanong ni Alex, kung gayon, ilang Originium ang mayroon kayo ngayon? Pumuso ang pinuno. You are a powerless person. Who the heck are you para tanungin ako? Sige. Hindi na ako magtatanong. Napangiti si Alex. Pagkatapos nun ay sinampal niya ito sa mukha. Smack. Ang kalahati ng mukha ng pinuno ay agad na namamaga dahil sa sampal. Napatulala ang lahat. Takot na takot sina Sheldon, Nar, at ang iba pa habang nakatingin kay Alex. May death wish ba siya na nagagalit sa grupong ito ng mga tao? The asterisk man eat. Nililigawan mo si kamatayan. Mabuti kung wala kang isang ulo. Papatayin kita ngayon. Agad na inilabas ng galit na pinuno ang kanyang sandata. Dahil dito, muli siyang sinampal ni Alex sa mukha. Sa pagkakataong ito, sumabog ang ulo ng pinuno. Ano? Anong nangyayari? Samantala, masayang nakahanap si Alex ng isang imbakan na mahiwagang kayamanan sa katawan ng pinuno. Siya ay nagtanim ng banal na kahulugan nito at tumingin, lamang upang makita ang higit sa 2,000 witch ores ay maayos na nakasalansan sa loob. Sobrang nasiyahan siya. Magiliw niyang tinanggap ang mga ito bago sumulyap sa karamihan. Ilabas mo lahat ng Originium sa mga kamay mo. Hoy! Bilasan mo. Wag na wag mong isipin na tumakas. Walang makakatakas. Nagkatinginan ang grupo ng mga bandido na nagtataka. Gayunpaman, tiyak na ayaw nila ilabas ang lahat ng kanilang mga Originium. Pagkatapos nilang mag-usap, nagpasya silang sabay-sabay na hampasin si Alex. Ang resulta ay halata. Nagkapira-piraso ang mga katawan ng iilan na sumusugod nang walang dahilan. Nabigla sa gayong kakaibang kinalabasan, ang lahat ay umatras. Originiums. Hindi ko na uulitin. Malamig na boses ni Alex. Oo naman, ang kanilang buhay ay mas mahalaga kaysa sa Originiums. Tinagtagal, inilabas ng lahat ang kanilang mga Originiums. Tumingin si Alex. Walang marami sa kanila. Sheldon, tulungan mo akong magligpit. Suriin mo rin ang mga singsing na imbakan sa mga bangkay na iyon, agad na pagsang-ayon ni Sheldon. Place, tutulungan din kita, voluntaryo ni Shalom. Samantala, ang nobya ni Shalom ay nakatingin kay Alex, puno ng paghanga ang mga mata sa lakas na ngayon lang niya nasaksihan. Yumuko si Nar at nakangiting sinabi, hindi ko inaasahan na madala ka ng hindi sinasadya, sir. Salamat sa tulong mo. Kawawa naman ang iilan sa atin, kung hindi. Pinagsama tayo ng tadhana, sabi ni Alex. Ang ganitong uri ng Originium ay lubhang kapaki-pakinabang sa akin, ngunit para sa iyo, ito ay talagang walang kasing gamit na mga espiritual na bato at banal na mga bato. Pagkasabi niyo ay mabilis siyang naglabas ng singsing at ibinato kay Nar. Isa itong singsing na imbakan na walang espiritual na pagkakatali. Agad namang natigilan si Nar matapos itong tingnan ng casual. Nakakita siya ng mga bundok ng mga espiritual na bato at mga banal na bato na nakatambak sa loob. Ayan. Napakaraming mga espiritual na bato. Sir, sino? Sino ka ba sa lupa? Napangiti si Alex. Ang mga gamit sa loob ay hindi nakapaki-pakinabang sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito bilang isang gantimpala at maaari mo akong tulungang mangolekta ng Originium mamaya. Paano ang tunog na iyon? Sa sandaling iyon, si Nar ay nabalisa. Alam niyang mayroon siyang natisod lang sa pinakadakilang pagkakataon sa buhay niya. Nanginginig ang mga paa niya at muntik na siyang mahulog sa lupa. Sir, handa akong magtiis ng apoy at tubig hanggat hindi mo ito iniisip. Tumango si Alex. Pasiel tayo sa lungga ng mga taong ito. Tuwang-tuwa si Nar. Malaki. Nagkataong tapos na sina Sheldon at Shalom sa pagkolekta ng Originium. Ibinigay nilang lahat kay Alex. Ngumiti si Alex at naglabas ng ilang singsing, bawat isa ay para kina Sheldon, Shalom at Aisha, ang laman nila ay kapareho ng kay Nori. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nabigla ng hindi masabi. Tara na. I-raid ang mga bandidong hideout.
Makalipas ang 15 minuto, sumunod si Alex at ang iba pa sa isang gang ng mga bandido at nakarating sa isang lambak. Go! Tawagan mo ang leader mo dito. Makalipas ang 3 minuto, hindi dumating ang pinuno. Pinili niyang tumakas pagkatapos niyang matanggap ang balita. Bush! Lumabas ang salamin ni Alex sa isang kisap mata, napatay niya ang pinuno sa isang galaw. Makalipas ang 10 minuto, sinakop ni Alex ang buong lambak. Matapos malaman kung ano ang ginawa ng mga bandidong ito, si Alex ay nagpatuloy kaagad sa pagpatay. Walang nakaligtas ni isang tulisan. Iniwan ni Alex ang gawain ng pagkolekta ng mga origin ni MK Sheldon, Nori at sa iba pa. Pagkatapos ay tinawag niya ang lahat ng mga naghuhukay. Mayroong 1,000 tao na ang mga katawan ay nasa ilalim ng mga paghihigpit, ang ilan sa kanila ay matagal nang naging balat at buto, at tiyak na mamamatay kung patuloy silang maghukay. Mag-isa siyang pumasok sa minahan para imbestigahan ang sitwasyon sa loob. Samantala, matagal nang nakikipag-usap si Nar at ang iba pa. Ano itong pagkakakilanlan ni Sir Rowan? Hindi niya kailangan ng mga banal na stunes, kaya malamang na siya ay isang Diyos na may mataas na rango. Oh gosh! Pwede ba siyang Divine Monarch o Divine Emperor? This is terrifying. I didn't expect we would befriend such a big shot. Pumulwak si Aisha. It would be great if we could follow him around. Nori shook her head. Ang gap natin ay masyadong malayo. Wala siyang mata para sa amin. Maya-maya lang, lumabas si Alex sa minahan, mukhang excited. Sir, lumapit ang iilan at iniabot ang kanilang originium. Sa pagtingin sa 1,000 tao, nagtanong si Alex, maaari ba ninyong iwan ang Northern Wolf Star ng mag-isa? Maliwanag, maraming tao ang nawala ng kanilang mga airship. Sige. Sa sumunod na segundo, ipinatawag ni Alex ang barko ni Shelly, isang starship na kasing laki ng lungsod ang lumutang sa kawalan. Lahat, sumakay na. Iuuwi ko kayong lahat. Matapos makasakay ang lahat, tinapakan ni Alex ang lupa ng Northern Wolf Star gamit ang kanyang paa. Tar-eret, tar-eret. Boom boom boom. Sunod-sunod na pagsabog. Ang bituin ay nanginginig sa kabuuan nito at isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa buong Northern Wolf Star. Lahat ng tao sa Northern Wolf Star, umalis sa loob ng 15 minuto o harapin ang mga kahihinatnan sa sarili mong panganib. Ano? May nagsasabi sa ating lahat na umalis. Sino ito? Paano siya napakayabang? Sa tingin ba niya tayo, ang Northern Wolf Guild, ay walang tao? Ang mga miyembro ng Northern Wolf Guild ay sunod-sunod na nagsalita. Kulat na napatingin kay Alex ang mga tao sa starship. Inutusan niya ang lahat ng tao sa planeta na lumikas sa loob ng 15 minuto, ngunit ang mga taong iyon ay hindi nakinig sa kanya. Malamang ay ituturing nila siyang tanga. Lumipas ang oras bawat minuto. Ilang sandali pa, 15 minuto ang natapos. Ang mabait na paalala ni Alex kanina lang. Ngayon ay natapos na ang oras na iyon. Hindi siya magiging magalang. Una, pinalipad niya ang starship ng mas malayo at nakarating sa Northern Wolf Star. Mabilis na lumaki ang kanyang katawan, agad na umabot ng 1,000 talampakan na parang Titan. Hindi tulad sa kanya ang lakas ni Haley na kayang tumatak sa kanyang munting paa at makabasag ng planeta. Bukod dito, hindi naging madali ang pagtapak sa isang planetang puno ng witch ore. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Sa ilalim ng tulala na tingin ng lahat, tinadyakan ni Alex ang kanyang paa at ginawang marahas na manginig ang buong planeta. Isang malawak na kalawakan ng lupa ang nahati sa kanyang paa bilang pinagmumula ng puntong kumakalat sa buong planeta. Sa sandaling iyon, alam ng lahat ng mga tao sa Northern Wolf Star na sila ay nasa matinding problema. Isang makapangyarihang Supremo ang dumating. Nagsisigawan sila para makatakas. Tar-eret, boom boom boom. Sunod-sunod na pagsabog. Ang crust ay nag-crack at ang mga bundok ay yumanig. Ang mga tao pa rin sa Northern Wolf Star ay pinalipad ng shock. Pagkatapos noon, naglabas si Alex ng bulaklak ng apoy.
Ang naglalagablab na lotus ng galit ni Buddha ang agad na lumaki. Kumalat ito sa buong lugar na parang langit. Ito ay tila mabagal, ngunit sa katunayan, ito ay nakabalot sa Northern Wolf Star sa napakabilis na bilis. Direktang pinuhi ni Alex ang lahat ng witch ore sa Northern Wolf Star gamit ang apoy. Ito ang titig ay tigang na lupain na walang mga halaman, at hindi banggitin na ito ay hindi angkop para sa tirahan ng tao. Kahit na ang mga immortal ay dumating upang maghukay ng mga mineral, masusumpungan nila ito na hindi mabata. Tulala na nasaksihan ni Nori at ng iba pang nasa starship ang eksena. Tumingin sila sa itaas ni Alex, at grabe naman. Gayunpaman, nilinis niya ang isang planeta ng hubad. Tanging ang napakahusay na powerhouse sa mga sinaunang alamat ang nakagawa ng gayong brutal na gawa. Ang lalaking ito ba sa kanilang paningin ay isang pag-iral na nalampasan ng isang Divine Emperor. Tinabi ni Aisha, narinig ko ang mga alingaw-ngaw na ang dakilang Diablo na iyon sa Amerika ay ang hinaharap na Buddha. Tisnori, tingnan mo yung nagninangas na lotus niya. Hindi ba ito mukhang naglalagablab na lotus ng galit ni Buddha sa Buddhism? Nagulat si Shalom. Tinasabi mo ba na siya ang dakilang Diablo sa Amerika na nilipol ang Undying Clan? Hula ko lang, sabi ni Aisha. Ngunit ang dakilang Diablo ay kilala bilang Alex Rockefeller. Siya ay hindi. Sabi ni Shalom. Tinabi ni Aisha, sino ang walang kaunting alias kapag naglalakbay sila sa ibang bansa? Nakakabighani ang eksena sa harap nila, kasama ang dagat ng mga tao. Sa loob lamang ng 15 minuto, ang buong Northern Wolf Star ay naging mas maliit at mas maliit. Sa kalaunan, ito ay naging isang malaking haligi na tumago sa langit at lupa. Ang buong haligi ay naglalaman ng witch ores. Kawakas, inilagay ito ni Alex sa isang maliit na mundo. At ganoon din, nawala ang Northern Wolf Star. Tinulya pa ni Alex ang mga nasuspine sa kawalan at hindi makaalis ng walang mga airship. Umalangaw-ngaw ang mahina niyang boses. Yung mga walang airship para bumalik, pumunta na kayo dito. Pabawiin ko kayong lahat, nagsimulang mag-alinlangan ang ilang tao, ngunit nang makita nilang may sumakay sa starship, sumunod naman silang lahat. Maraming tao ang mawawala sa kalawakan ng walang mga airship, lalo na't sila ay nasa earthly immortal cultivation at kulang sa kapital upang maglakbay sa kalawakan ng mahabang panahon. Mapanganib kung hindi nila mapunan ang kanilang naubos na immortal na enerhiya. Sa pagbabalik, nag-ipon ng lakas ng loob si Sheldon at tinanong si Alex, Sir, may espesyal ba tungkol sa mga originium na ito? Hindi rin itinago ni Alex ang impormasyon. Sa katunayan, ang bagay na ito ay hindi isang originium, ngunit witch ore. Ito ay isang napakabihirang mapagkukunan. Sa kasamaang palad, kakaunti ang mga tao na nakakakilala at gumagamit nito sa kasalukuyan. Gayunpaman, maaaring alam ito ng mga nakaligtas mula sa sinaunang Witch Kingdom. Ang sinaunang Witch Kingdom. Pinag-uusapan mo ba ang Witch Kingdom na nawasak sa loob ng 1,000,000 taon? Nakangiting sabi ni Alex, mukhang well-informed ka at marami kang alam. Alam mo pa ang tungkol dito. Hindi ko ito maririnig kung hindi ako pumasok sa libingan ng mga Diyos. Libingan ng mga Diyos. Sir. Sir, ikaw ba si Alex Rockefeller? Tanong ni Aisha. Napatingin si Alex kay Aisha ng kakaiba at napangiti. You are on the mark. Tama iyan. Ako si Alex Rockefeller. Tuwang-tuwa si Aisha na hindi niya alam kung saan ilalagay ang sarili. Sir Rockefeller ka pala talaga. Ako, masyado akong excited. Nakilala ko talaga si Sir Rockefeller. Medyo nanginginig ang mga paa ko. Sir Rockefeller, mangyaring tanggapin ang aking pagsamba. Napawi si Alex sa walang magawang tawa. Dali-dali niya itong tinulungang makatayo. Ano ba ang sinasamba mo sa akin? Lumuhad din si Shalom at tuwang-tuwang sinabi, Sir, ang ating mundo ay minsang dumanas ng matinding pag-uusig ng Undying Clan. Bukod pa rito, mas nabawasan ang ating pakikipag-ugnayan sa ibang mga mundo dahil sa malayong paglalakbay. Noon, hindi marami mula sa hukbong alyansa. Dumating dito.
Isang squad lang ang dumating, pero nang maglahon, halos mabura ang squad na iyon pati ang commander ay namatay dito. Ha? Sino ang commander noon? Tanong ni Alex. Tagot ni Shalem, hindi ko rin alam. I heard it was someone sure named Rowan. Napaisip si Alex, isa kaya ito sa mga anak ng Grand Emperor Rowan. Kung ganoon talaga, dapat niyang bawiin ang bangkay. Habang nagsasalita sila, sabay-sabay ding lumuhad ang natitirang mga tao, sa pamamagitan nito binibigyang galang namin ang Heavenly Emperor Rockefeller. Dahan-dahang itinaas ni Alex ang kanyang kamay, at lahat ay tumayo at tinanong ni Aisha, Sir Rockefeller, bakit ka pumunta dito at naligaw? Awkward na sabi ni Alex, may nagdala sa akin sa kawalan. Hindi ko akalain na maliligaw ako kapag umalis siya. Hindi ko na mahanap ang daan pabalik pagkatapos ng mahabang panahon. Napangiti si Aisha. Naligaw pala ang prestihiyosong dakilang demonyo. Walang maniniwala kung kumalat ang balita. Tinagtagal, ang starship ay lumapit sa isang mahusay na mundo. Ang lugar na ito ay kilala bilang ang Banks King Star. Ang uri ng halimaw ay ang pinakamalakas na lahi kailanman. Gayunpaman, pinananatili ng lahat ang isang tiyak na ekwilibriyo pagkatapos ng pagsalakay ng Undying Clan. Mayroong ilang mga digmaan, ngunit sa mahirap na mga mapagkukunan, ang planeta sa pangkalahatan ay nahulog sa likod ng mga oras. Sa kanilang pagdating, hindi nagmamadali si Alex na hanapin ang inabandonang Originium. Sa katunayan, hindi na siya sabik matapos makuha ang napakalaking haligi ng Originium. Tapat na sa kanya iyon. Naiwan ba ang bangkay ng nahulog na commander na iyon? Tanong ni Alex kay Shalem. Well, I don't know. Hindi ko alam. Tagot ni Aisha, noon, inilibing ng mga ninuno ko ang bangkay ni Commander Rowan. Alam ko kung saan iyon. Dalhin mo ako doon. Sige. Pinangunahan ni Aisha ang daan na sinundan ng ilang tao. Makalipas ang halos isang oras, nakarating sila sa isang malaking sementeryo. Ang lugar na ito ay ang memorial site para sa mga bayani na namatay sa panahon ng pagsalakay ng Undying Clan. Ang libingan ng commander ay nasa unahan, makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nakarating na sila sa harap ng libingan. Tiningnan ni Alex ang lapida, ngunit hindi niya alam ang tiyak na pangalan ng commander na iyon. Kung hindi ako nagkakamali, siya at ako ay may kaunting koneksyon. Simula nang makilala ko siya, ibabalik ko ang bangkay niya sa sariling bayan para ilibing sa pagdaan. Iniunat niya ang kanyang kamay at binuksan ang puntod. Isang kristal na kabaong ang inilagay sa loob. Gayunpaman, sa sandaling binuksan ang kabaong, walang nakitang bangkay ang lahat sa loob ng kabaong, ngunit isang singsing na may siyam na kulay na batong hiyas ang tahimik na nakahiga sa loob nito. Bakit singsing lang? Saan nagpunta ang bangkay? Inilabas ni Alex ang singsing, at doon ay kumikinang ng husto ang siyam na kulay sa singsing na iyon, at bumalot kay Alex ang maulap na enerhiya ng diwata. May nakita siyang babae sa loob nito. Ito ay isang napakanilag na babae, nakatayo doon na parang isang buhay na estatwa. May suot na matangkad, masiglang katawan at mahahabang binti, ang kanyang katanji tanging tampok sa mukha ay isang obra maestra na tanging Diyos lamang ang makakagawa. Pero parang hindi siya nakahubad. Sa makatuwid, nagpatawag siya ng isang damit sa isang maikling sandali. Sa tabi ng babaeng iyon ay may lalaking tahimik na nakahiga sa lupa. Sino ka? Tanong ni Alex na medyo naguguluhan sa dalawa. Hindi kaya ang lalaki sa ground ang commander? Parang pamilyar siya kahit papaano. Kanina lang hindi gumagalaw ang babae, pero ngayon ay inilibot niya ang kanyang mga mata at sabik na tumingin kay Alex. I sense some familiar aura on you. Hindi mo ba siya nakikilala? Tinuro ng babae ang lalaking nasa lupa. Umiling si Alex. Hindi ko siya kilala. Sino siya? Tinabi ng babae, siya ay Grand Emperor Rowan. Ano? Nagulat si Alex. Siya si Grand Emperor Rowan. Ang pinuno ng sinaunang alyansa, ang sect master ng Stormer Sect. Tumango ang babae. Tama. Mukhang alam mo na ang tungkol sa kanya.
Hindi makapaniwala si Alex sa kanyang narinig. Patay na siya. Hindi. Narinig kong pumunta si Grand Emperor Rowan sa Abyss at aksidenteng nakapasok sa Ancient Path. Paano siya namatay dito? Sino nga pala ikaw? Sumagot ang babae, ako si Yolanda Mason. After a pause, she continued, lumalabas na nakulong siya sa sinaunang daan. Nagtataka ako kung bakit hindi siya nagpakita. Ano ang relasyon mo at ni Grand Emperor Rowan? Nararamdaman ko na ang iyong katawan ay may pagkakatulad sa kanyang bloodline. Nararamdaman mo pa ba na natulog ako sa kanyang anak? Sagot ni Alex ng totoo. You slept with his daughter. In that case, ikaw ang manugang ng mga Rowan, di ba? You can put it that way, but I don't understand this person. What kind of existence is he? Isang avatar, sagot ni Yolanda. Medyo nagulat si Alex. Kawakas, naintindihan na niya ang koneksyon sa likod nito. Tinabi pa ni Yolanda, sa katunayan, hindi pa siya patay, ngunit kailangan niya ang tulong ng pangunahing katawan upang mabuhay muli. Kaya't, dinala ko siya sa 9-colored petit ring at hinintay ang kanyang pangunahing katawan, ngunit wala pa rin siya. Nagpakita kahit pagkatapos ng ilang milenya. Alam kong may nangyari sa kanya. Tanong ni Alex, Madam, ano po? Ang relasyon niyo sa kanya. Nakangiting sabi ni Yolanda, destined lovers in the past life. Since you are the son-in-law of the Rowans, you are considered my junior. Gusto kong humingi ng pabor sa iyo ngayon. Kunin ang 9-colored petit ring at hanapin si Grand Emperor Rowan. Sa katunayan, kailangan kong maglakbay sa sinaunang daan, sabi ni Alex. Kung ganoon, dadalhin ko ito. Gayunpaman, ma'am, ang iyong kasalukuyang hitsura. Hindi ka totoong tao, hindi ba? Soul body ka ba? Tumango si Yolanda. It's good enough that I could recover my soul. Nakangiting sabi ni Alex, I have a way. I wonder if you'll be interested. Gusto mo bang i-rebuild ko muli ang iyong katawan? Paano mo ito muling itatayo? Maaari kong buuin muli ang katawan ng witch gamit ang witch or kasama ng ilang iba pang materyales, gayunpaman, mahaba pa ang mararating mo kung gusto mo itong ganap na maging katawan ng tao sa hinaharap. Sa kasalukuyan, medyo may witch or si Alex. Bukod dito, medyo kakaiba ang kaluluwa ni Yolanda. Siya ay hindi normal ngunit nagtataglay ng walang kamatayang kalooban. Kung ganoon, ipaubaya ko sa iyo. Tumango si Alex. Agad siyang nagsimulang magtrabaho sa loob ng 9-colored petit ring. Pinutol niya ang isang 2 tao na matangkad na witcher bago kumuha ng iba't ibang materyales sa kanyang inventaryo upang halmahin ang katawan ng bruha. Nagkaroon ng medyo awkward na aspeto sa prosesong ito dahil isa sa isang paghubog nito. Natural na kailangan niya maging maislan sa mga tampok ng mukha at proporsyon ng katawan ng witch. Ma'am, may special requirements po ba kayo sa pagsusukat ng katawan? Feeling generous, nakangiting tanong ni Yolanda, what are the options? May 1 tonelada. Flat-chested, mild, masculine chest, at lahat ng uri ng hugis. Pagkasabi no ni Alex ay napansin niya ang kakaibang ekspresyon ni Yolanda at nagmamadaling ibinaba ang paksang ito. Well, I will basta-basta mo lang halmahin. Hindi naman basta-basta pwede eh. Ito ang magiging hitsura ko sa hinaharap at ikaw ay huhubuging ganito ay ayon sa aking mga kinakailangan. Sa ilalim ng sunod-sunod na mga tagubilin ni Yolanda, sa wakas ay hinulma ni Alex ang halos perpektong katawan. Kinurot niya ito, hinawakan, at sinuri mula ulo hanggang paa bago ibigay kay Yolanda. Tinigurado niyang walang kulang. Tapos na. Medyo nahihiya si Yolanda. Pagaman ito ay isang nakahanda na hinulma na katawan, ito ay tumingin halos magkapareho sa kanyang hitsura ngayon. Tinuri pa ito ni Alex ng masinsinan, parang siyang nakatitig sa kanyang hubad na katawan. Ibaling mo ang iyong ulo. Nakangiting tanong ni Alex, hinulma ko ang buong katawan. Aling bahagi ang hindi ko nahawakan? What's the point of turning my head now? Kanina pa peke ito.
Magiging totoo ito pagkatapos kong gawin ito, sige. Whoosh! Pumasok ang kaluluwa ni Yolanda sa katawan ng mangkukulam. Pagkaraan ng 10 minuto, sa wakas ay gumalaw ang katawan na iyon. Medyo matigas ito sa simula, ngunit mabilis itong nasanay sa paggalaw. Ito ay maliksi, at ito ay tumingin na kamamanghang hindi alintana ang pagngiti at pagsimangot. Napalingon si Alex nang walang malay. Habang nakatingin ito sa kanya, tila nakatingin siya sa kanyang anak. Personal niya itong hinulma. Hoy! Bakit ka sumilip? Oh! Aabutan sana kita ng damit. Meron ako dito. Si Alex ang nagkusa at naglabas ng isang set ng undergarments. Kahit siya ay hindi alam kung kanino iyon. Malamang kay Daya iyon, pero bagay ito sa kasalukuyang body frame ni Yolanda. Tinaman siya ng tingin ni Yolanda. Talagang pinili mo ang tamang biyenan. Ang iyong birtod ay 70% na kapareho ng iyong biyenan. Umiti si Alex at umalis dala ang 9-colored petit ring. Tinar at ang iba ay namangha sa labas. Ngayon lang nawala bigla si Alex. Pati ang singsing na iyon ay wala na. Naghintay sila ng ilang oras bago nila nakitang muling lumitaw si Alex, ngunit hindi nagtagal, lumabas din si Yolanda sa 9-colored petit ring. Heavenly Emperor Rockefeller, ang babaeng ito. Nagulat ang mga tao. Bakit biglang lumitaw ang isang nakamamanghang kagandahan? Ako ang kanyang ina. Diretsyong sabi ni Yolanda. Ano? Nakakunot ang noo ni Alex, huwag mo lang akong ipagkamali na anak mo. Ang iyong kasalukuyang pagkakakilanlan ay hindi pa nakumpirma. Pag-usapan natin ito pagkatapos nating makilala si Grand Emperor Rowan. Sige, may importante pa akong affairs na dapat asikasuhin sa dakilang mundo ng Amerika, kaya hindi ako pwedeng magtagal dito. Biglang lumuhad si Aisha at sinabing, Sir, pwede ba kitang sundan at pagsilbihan? Ha? Nagulat si Shalom. Hindi niya inaasahan na gagawa ng ganong desisyon si Aisha. Pagkatapos noon, sinabi rin ni Sheldon, Sir, pwede mo ba kaming dalhin sa mundo ng Amerika? Underdeveloped talaga ang lugar na ito. Walang pag-asa sa hinaharap na linangin dito dahil sa kakaunting mapagkukunan. Tumingin sa kanila si Alex at tumango. I can take you if you want to go there. At pwede akong gagawa ng mahusay na teleportasyon dito sa hinaharap. Pagkatapos nito, pumunta ang ilang mga tao upang bisitahin ang mga opisyal. Matagal nang nabalitaan ng mga opisyal na darating si Alex, kaya malugod nilang tinanggap siya. May layunin lang si Alex, ang kolektahin ang inabando ng Originium. Pagkatapos magtakda ng coordinate dito at makuha ang Heavens Diagram, sumakay siya sa starship, lumipad sa kawalan at nagtungo sa Amerika. Ang starship ay lumipad sa napakabilis na bilis, na mas mabilis kaysa sa long-range na instant teleportation ni Alex, at maaari pa nitong baliwalain ang mga hadlang sa daan. Nakatayo sa busog ng starship, hinawakan ni Yolanda ang riles at nagtanong, iyo ba ang starship na ito? Nagulat si Alex nang mapansin niya ang kakaibang ekspresyon nito. Alam mo ba itong starship? Tanong niya pabalik nang umiti si Yolanda at walang sinabi. Minsang sinabi ni Nar na aabutin ng 8 hanggang 10 taon bago makarating sa mundo ng Amerika mula sa Northern Wolf Star. Gayunpaman, sa pagsakay sa starship, tumagal lamang ng 3 araw ng Earth days upang makarating doon. Oo naman, mas matagal kaysa sa paglukso ni Hailey sa kanya. Si Sheldon, Nar, at ang iba pa ay namangha. Sa sandaling pumasok ang starship sa paligid ng Earth. Ang density ng espiritual na enerhiya ng Earth ay nalampasan ang kanilang imahinasyon, masiksik kaysa sa kanilang imahinasyong mundo sa hindi mabilang na beses. Sige. Darating na natin ang dakilang mundo ng Amerika. Sinabi ni Alex kay Sheldon at sa iba pa, may mga pagkakataon at panganib sa mundong ito, ngunit sa pangkalahatan ay mapayapa na ngayon. Maaari kayong pumunta ng mag-isa. Tandaan, maging mabuti. Ang mabubuting kaluluwa ay magiging pinagpala. Inalis ni Alex ang starship at nagpaalam sa ilang tao. Sir Rockefeller. Parang may gustong sabihin si Aisha.
Hindi na siya binigyan ni Alex ng pagkakataong magsalita pa. Masasabi niya sa isang sulyap ang isipan ng dalagang ito, alam na gusto lang nitong sumakay sa kanyang coattails at samantalahin ang mga pagkakataon. Ngunit kailangang umasa sa sarili at lumaban ng husto para sa mga pagkakataon. Ang isang tao ay hindi madaling makakuha ng mga pagkakataon, tulad ni Alex, na kinailangan na humarap sa kanyang tagumpay. Pianan, Terena. Isasama na kita para makakilala ng ilang tao. Malamang kilala mo sila. Kinuha ni Alex si Yolanda at nawala on the spot. Pagkaraan ng maikling sandali, sa wakas ay bumalik siya sa pasukan ng Dark Cemetery ng Titan Tribe. Napansin niyang naruroon ang mga tao. Samantala, ang Titan Princess ay nakatali pa rin sa liwanag ng bituin. Bumagsak siya sa lupa at hindi na bumangon. Hindi naman sa ayaw niya, pero hindi niya kaya. Buti na lang at nagkaroon siya ng Titan Tribe bloodline. Kung ibang tao, dinurog na sila hanggang sa mamatay. Hobby. Pumalik ka na. Agad na sinugod ni Daye si Alex nang makita siya nito. Nasaan po si Miss Hansen? Ang mga tao ay nagsitinginan, naghahanap ng sulyap kay Hailey. Maaaring isipin ng isa ang presyon na ginawa sa kanila ng isang makapangyarihang babae. Hindi pa sila nakarinig ng terminong kasing kahanga-hanga ng eternal na kaharian. It was just a projection of her. Wala na siya ngayon. Gaya ng sinabi ni Alex, natural na dama po ang tingin ng lahat kay Yolanda. Hindi nila siya nakilala. Bahagyang nagulat ang mga babae. Ginawa nila ngayon kung saan inagaw ni Alex ang isang bagong dilag. Itong lalaking ito nagkaroon talaga ng obsession sa magagandang babae. Hey, Alex. Bakit hindi mo siya ipakilala? Pagsingit ni Waltz. Tumingin si Yolanda sa grupo ng mga babae at mamulong, marami kayong biyanan. Tinala ni Alex si Phoenix. Kilala mo siya, hindi ba? Ilang sulyap naman si Phoenix. Hindi ko. Hob. Gayunpaman, sumigaw si Yolanda, Phoenix Rowan, ang nag-iisang anak na babae ni Grand Emperor Rowan at ng Phoenix Empress. Noong ipinanganak ka pa lang, nasaksihan ko pa ang mga pangitain ng kalikasan. Ikaw ay babaeng nagmamana ng swerte ng langit at lupa. Mukhang naguguluhan si Phoenix. Kilala mo ba talaga ako? Tanong niya. She is Yolanda Mason. Sabi ni Alex. Nanlaki agad ang mata ni Phoenix. Yolanda Mason. Ikaw. Ikaw si Yolanda Mason. Ikaw ang napahamak noon kasama si Fanes. Sabi ni Itay, lumuha ka sa 9-colored petit ring at ang iyong kaluluwa ay maaaring maipanganak na muli sa paglipas ng panahon kasama ang patak ng luhang iyon. Nagawa mo ba talaga? Nakangiting tumango si Yolanda. Forget what they doing, keep on doing.